pinakahuling post sa social media page ng suspendidong mambabatas na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Babaliwalain umano nito ang gagawing pagpapatawag sa kanya ng House Ethics and Privileges Committee. Patatalsikin na rin umano siya sa Kamara, ngunit wala na anyang ginawa ang Kongreso ng Pilipinas kundi wasakin ang buhay ng mga Pilipino. Paano winawasak ng Kongreso yung buhay ng mga Pilipino? Paano? Ako hindi ko maintindihan yung sinasabi ng baliw na to mga pre, no? Oh. Hindi ko po maintindihan kasi ako hindi ko po nakitaan ng Kongreso na ang buhay ng mga Pilipino winawasak. Wala po. 'Di ba? Maganda po yung ginagawa ng Kongreso sa ating bansa dito sa Pilipinas, 'di ba? Oo. Pero etong ginagawa ni Kiko Barsaga mga pre, ano talaga ito? Kumbaga, yun yung hindi maganda. 'Di ba? Na imbes trabaho yung kanyang gagawin, ano pong ginawa niya? Mag-ingay lang na mag-ingay, mag-meow-meow. Nakakatulong ba yan sa mga Pilipino? Hindi. Yung ginagawa mo, Kiko Barsaga, unang-una, makakaapekto yan sa Kongreso. 'Di ba? Yung imahe ng Kongreso, sinisira mo eh. Sinisira mo dahil sa mga walang kwenta mong drama dyan sa mga post mo, sa Senado, nagbablog ka pa doon, bastos ka doon, diba? So yun talaga yung nakakasira sa imahe ng Kongreso, yung ginagawa mo. Diba? Oh, kasi yung galawan mo hindi pang kongresista eh. Oo, alam mo yung parang pantanga lang, pantanga. Ayun yung galawan mo ngayon, di ba? Mahiya ka naman, kapal na mukha mo. So, ito po yung ating bibigyan ng kaunting reaction lang naman mga pre. No? Pasensya na, no? Ngayon lang po tayo nakapag video dito, no? Sa Bingador. Siyempre, no? Ang Bingador, huwag yung kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan. So, yun na nga mga pre, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Siyempre, ang Bingador po, may Facebook page. Sana po inyong suportahan, search nyo na lang, Bingador. Ito na mga pre, no? Tuloy na po natin ang balitang ito, panoorin po natin. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ni House Ethics and Privileges Committee Chairperson at 4-piece Party List Representative... Hindi po siya matigil sa kakapost eh. Diba? Hindi po siya matigil sa kakapost. Diyan ka nadadali eh. Hindi ka nag-iisip. JC Abalos na sa susunod na linggo, isasagawa ang pagdinig sa mga pinakahuling aligasyon laban kay Barsaga. Ito yung matindi. Pagpapataw ng panibagong suspensyon kay Kiko Barsaga. Pinananawagan sa Kamara. Mukhang bagong suspensyon naman ito, Kiko Barsaga. Yari ka na naman dito. Patay tayo dyan. Panibagong problema. Hindi ka pa nga nakakabalik. May panibago na naman. Diyos ko po. Nakakahiya ito mga pre. Tuloy natin. Meron po tayong House members na tumayo on personal and collective privilege. At kahapon po, nagkaroon po ng motion na inadopt ng plenaryo kung saan rine-require po ang Committee on Ethics na italakay ang privilege speech ni Representative Roland Valeriano, interpolated by Congressman Dino Tanwatco, talakayan namin sa aming next regular hearing. So kami po, meron naman kaming scheduled hearing next week, and along with that motion, inadopt rin po natin na inadopt rin ng plenary na rine-require mag-attend po ng ating respondent na si Representative Barsaga. Paano yun? Hindi daw mag-attend. Magtitigas-tigasan. Kasunod ito ng panawagan sa plenaryo ng Kamara ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, miyembro ng National Unity Party o NUP, na muling patawan ng suspensyon si Barsaga. Deserve mo yan. Deserve mo yan, Kiko Barsaga. Masaya kami. Muli kang mapatawan ng suspension. Hindi nga dapat suspension, dapat tanggalin ka na sa pagka-kongresista, di ba?
Dapat tanggalin ka na kasi wala ka ng bilang, wala ka ng ambag diyan. Oh, yan. Yung ano, yung ginagawa mo ngayon, pababa ng pababa eh. Kongresista ka, bigla ka naging meow-meow vlogger. Ah, bigla ka na lang naging ka-level nila ng mga vlogger, ng PBB vloggers. Nakakahiya ka. Simula ito sa matinding aligasyon ni Barsaga na pagtanggap umano ng suhol ng mga miyembro ng NUP mula sa isang business tycoon, gayon din ng mga pahayag ng bagitong kongresista laban sa yumaong si Congressman Romeo Acop. Nagsampa na ng 3 cyber libel complaints laban kay Barsaga, sina Valeriano, House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno at negosyanteng si Enrique Razon dahil sa bribery allegations. Ayon kay Barsaga, ilalahad ng kanyang legal defense ang ebidensya ng kanyang mga aligasyon sa korte at hindi na rin siya NUP member kaya hindi na rin siya saklaw ng mga pamantayang pinaniniwalaan nila. Depende naman sa aksyon ng House members kung mapapalawig pa ang suspensyon o kaya ay papatawan ng expulsion si Barsaga. Any congressman can be expelled, any congressman can be suspended, any congressman could face reprimand or censure. Depende na lang po sa strength ng complaint, depende sa evidence, depende sa course ng hearings, and of course, depende sa depensa ng respondent. So lahat ng congressman posibleng makapag-face ng sanction. On the side po on the Committee on Ethics, recommendatory lamang po kami. Ultimately, it is the plenary that has the disciplinary power. December 1, 2025, nang suspindihin si Barsaga sa loob ng 60 araw nang walang sahod at allowances matapos ang Okay lang yan, walang sahod at allowance. Kayo naman eh. Timpayaman naman si Barsaga. 'Di ba? Alam nyo, sa nakikita ko ngayon sa buhay ni Barsaga, di na siya umaasa dyan sa sahod. Pero posibleng, hindi naman posible. Tanungin muna natin. Ikaw ba, Kiko Barsaga, nagnanakaw ka ba ng pera ng taong bayan? Kasi, ang ina, hindi mo na kailangan asahan yung sahod eh. Pero ang tanong sa'yo, nagnanakaw ka ba ng pera ng taong bayan? Kasi ano lang ba yung buhay nyo noon? Kumpara ngayon. Biglang, boom, yaman. Tuloy. rekomendasyon ng House Ethics Committee dahil sa umunay unethical behavior nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Kayo po yung tatanungin mga pre, itong si Kiko Barsaga, payag po ba kayo na muling mapatawan ito ng suspension? Kung ako po yung tatanungin, bitin po yan eh. Diba? Dapat hindi lang po suspension, dapat tanggal na po yan. Hindi na po natin kailangan ng miyaw-miyaw sa, dyan sa Senado. Kongreso, sorry. Diba? Hindi pa yung kanyang galawan diyan, hindi po hindi po pang kongresista eh. Public servant ka, bakit naging baliw ka?